nang itinatag ng Rusya ang Collective Security Treaty Organization o CSTO. Akala nito na nakahanap na ito ang sagot sa NATO, isang katumbas na ahensya ng kolektibong depensa na may Rusya sa sentro na magpapalawak ng impluwensya nito sa Europa at gitnang Asya. Pero hindi naging ayon sa gusto ni Putin ang CSTO nitong dekada 20 ng 2000 at ngayon lang ito tinamaan ng malaking dagok. Sinusubukan ng Rusya na gamitin ang pagpapatalsik sa CSTO para pilitin ang Armenia na sundin ang gusto ni Putin. Ang sagot ng Armenia, sige, patalsikin nyo kami. Ang palpak na kopya ng Rusya sa NATO ay parang naglaho na lang at ang sagot ng Armenia sa mga banta ng Kremlin ay nagbunyag na hindi kayang tuparin ng organisasyon ang tanging ipinangako ng Rusya. Noong Agosto 24, lumabas ang balita na idineklara ni Punang Ministro Nikol Pashinyan ng Armenia na malugod na tatanggapin ng kanilang bansa ang pagpapatalsik mula sa CSTO. Ayon sa kanya, ang mga miyembro ng CSTO o mas tama sigurong sabihin ng Rusya ay pinag-uusapan na ang pagpapatalsik na ito at pinapayagan din ng charter ng organisasyon ang pagpapatalsik ng mga miyembro. Ang baging yon ng charter ay malamang inilagay ng Rusya bilang panggigipit sa mga miyembro na nagbibigay daan sa Kremlin na gamitin ang banta ng pagkawala ng mga garantiya sa seguridad laban sa sinumang miyembrong susuway. Para sa Rusya, sobrang sumuway na ang Armenia dahil lang sa paghalal kay Pashinyan na hindi naman nahihiyang ipakita ang kanyang pro-kanluraning plataporma simula pa lang. Ngayon, sabi ng punong ministro ng Armenia, kahit anong leverage na iniisip ni Putin na meron siya sa kanyang magulong bersyon ng NATO ay hindi gagana. Bago tayo magpatuloy, nag-e-enjoy ka ba sa aming pag-uulat? Mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. At kung gusto mong suportahan ang mga totoong tao sa likod ng channel, maaari kang maging miyembro para sa eksklusibong nilalaman. Ang mga pahayag ni Pashinyan ay kasunod ng kanyang anunsyo na ipangpapatuloy ng Armenia ang pang-freeze ng kooperasyon sa CSTO na sinimulan nila noong Pebrero 2024 na ayon sa kanya ay resulta ng kabiguan ng Russia na protektahan ang Armenia sa mga kamakailang labanan nito laban sa Azerbaijan. Ang temang ito ng kabiguan ng Russia bilang kasangga sa seguridad ay muling lilitaw. Kaya tandaan mo ito. Sa pagtalakay sa kanyang desisyon, sinabi ni Pashinyan, masasabi kong tiyak na hindi namin bubuhayin muli ang aming gawain sa CSTO. Hindi namin ito bubuhayin muli, habang isiniwalat niya na alam niyang may mga pag-uusap na patuloy tungkol sa pagpapatalsik sa Armenia. Matutuwa ako kung magpapasya ang organisasyon na palayasin ang Republika ng Armenia mula sa Collective Security Treaty Organization. Dagdag pa ni Pashinyan na tinapos sa isang pahayag na siguradong tumama kay Putin. Kahit papaano, mapapalaya kami nito mula sa dilemang hindi umalis. Ang 12 salitang yon ay parang punyal na itinarak sa puso ni Putin dahil ito ay kumakatawan sa Armenia na nagsasabi sa Russia na hindi tinutupad ng CSTO ang mga pangako nito bilang isang kolektibong organisasyon ng depensa. Sa madaling salita, hindi talaga itinuturing ng Armenia na kasing halaga ang CSTO gaya ng gusto ng Moscow. At upang dagdagan pa ang sakit na yon, alam din ng Russia na ang kolektibong atensyon ng Armenia ay napaling na sa mas kaakit-akit na opsyon. Siyempre, nagkukunwari ang Russia na parang wala lang ang lahat ng ito. Pinadala na ni Putin ang paborito niyang tagapagsalita, si Dmitry Peskov, para sabihin na, sige, umalis ka na. Wala namang pakialam ang Russia na aalis ka. Totoo yan. O para gamitin ang aktual niyang mga salita, kung hindi na kailangan ng Yerevan na maging miyembro ng isang mahalagang organisasyon para tiyakin ang seguridad ng reyon para sa kanilang pambansang interes, malaya silang gumawa ng nararapat na desisyon at umalis sa organisasyong ito. May bahid ng pagkadesperado sa komentong ito, lalo na kapag nagsalita si Peskov tungkol sa CSTO bilang isang mahalagang organisasyon para tiyakin ang seguridad ng reyon. Sabi ng Armenia, nabigo na ang CSTO sa bagay na yan dahil sa sitwasyon sa Azerbaijan. Kaya magiging hungkag ang mga salitang ito. At hindi lang naman ang sitwasyon sa Azerbaijan ang napansin ng Armenia. Maraming bansa na pinangakuan ng seguridad ng Russia ang natuklasan kung gaano kahungkag ang mga pangakong yon. At nakita na lahat yan ng Armenia. Pero pag-uusapan pa natin yan. Una, kailangan natin ng kaunting konteksto tungkol sa CSTO. Kung ano ito, kung ano ang layunin nito, at kung ano talaga ang ginagawa nito. Nagsimumula ang lahat pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. Noong 1991, nakuha ng Armenia ang kalayaan nito mula sa Russia. Pero noong panahong yon, hindi pa talaga ito handang tumayo sa sarili nitong mga paa. Nanatiling malapit ang ugnayan ng Armenia sa Russia pagdating sa seguridad. At isa ito sa mga unang miyembro ng naunang bersyon ng CSTO, ang Collective Security Treaty. Mukhang idinadag lang ng Russia ang salitang organization sa dulo, bilang isa na namang halimbawa ng hayagang panggagaya nito sa NATO. Sumali rin ang iba pang mga bansa sa kasunduang ito sa mga sumunod na taon. Kabilang na ang Georgia at ang kaaway ng Armenia, ang Azerbaijan, na parehong naging miyembro noong 1973. Siguradong nayanig na ang ilang mga Armenian noon pa, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Pero dito pa lang, nagsisimula na tayong makakita ng mga problema sa kung ano ang magiging CSTO. Parehong nagpasya ang Azerbaijan at Georgia na umatras habang nagaganap ang negosasyon para gawing organisasyong nakikita natin ngayon ang kasunduan ng Russia. Ang Uzbekistan ay nagkaroon din ng magulong kasaysayan sa CSTO at sa nauna rito. Sumali ito sa kasunduan ng kolektibong seguridad ng Russia pero umalis noong 1999. Pagkatapos, sumali ito muli sa CSTO noong 2006. Ngunit pinili ulit na umalis noong 2012. Lahat ng ito ay mga palatandaan na ang bersyon ng Russia ng NATO ay hindi natutupad ang mga ipinangako nito sa mga miyembro. At para lang sa kaunting kasiyahan, gusto mo bang hulaan kung ilan sa mga miyembro ng NATO ang piniling umalis matapos silang sumali? Kung ang sagot mo ay wala,
Tama ka, panalo ka. Kahit na may ganitong kaguluhan, itinuli pa rin ng Russia ang pagbuo ng CSTO. Naging official ang organisasyon noong 2002 kasama ang mga orihinal na lumagda na sina Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan at Russia. Itinatag ang organisasyon sa ilalim ng mga prinsipyong katulad ng sa NATO, lalo na pagdating sa kolektibong depensa. May sarili ang CSTO na bersyon ng Artikulo 5 kung saan ang pag-atake sa isang miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Ang mga miyembrong estado ay nagsasagawa rin ng magkasanib na ehersisyong militar at pagsasanay upang mapahusay ang kanilang kakayahang magtulungan katulad ng ginagawa ng NATO. At sa loob ng ilang panahon, lalo na nung hindi pa talaga tinatawag ang Russia bilang pangunahing miyembro na kumilos bilang kasangga sa seguridad sa anumang direktang paraan, gumana ang CSTO. Noong 2013, napansin ni Yulia Nikitina na bahagi ng Moscow State Institute of International Relations na pinanatili ng CSTO ang 4 na pangunahing uri ng puwersa. Kabilang dito ang isang kolektibong puwersa para sa mabilisang pagdeploy na may 4,000 miyembro na nakatuon sa gitnang Asya, isang malaking puwersang pantugon na binubuo ng 20,000 katao at isang kolektibong puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan na may 3,500 sundalo at 800 pulis. Ang unang dalawa ay mga regional na grupo. Ang isa ay pinamumunuan ni Rusya at Belarus at ang isa naman ay pinangangasiwaan ni Rusya at Armenia. Kaya ang pag-freeze ng kontribusyon ng Armenia at ang kagustuhan nitong umalis ay tiyak na makakaapekto sa kahit bahagi ng CSTO at maaaring pati na rin sa lahat ng mga paraang ito ng pagpapakitang lakas. Muli, parang NATO talaga ito hanggang sa punto na kapag may isang miyembro na umalis, maaari itong magdulot ng malalaking pagbabago sa mga plano. Gayunpaman, ang pangunahing layunin talaga ng CSTO ay bigyan ng Rusya ng paraan para mapalawig ang impluwensya nito sa mga bansang naging miyembro na nagreresulta naman sa pagpapalawak ng impluwensya sa mga reyon kung saan naroroon ang mga bansang iyon. Dapat ay pantay-pantay ang katayuan ng mga miyembro. Sa pangalan, ganun nga. Pero sa totoong buhay, ang Rusya ang namumuno. Gaya ng makikita sa pagbibigay ng Rusya ng kapangyarihan sa sarili nito na harangin ang mga operasyon ng NATO na maaring may kinalaman sa mga miyembro ng CSTO. Ang pagtutok na ito sa Rusya ang pangunahing kahinaan ng CSTO. Ipinapakita nito na ang buong grupo ay talagang itinatag para sa kapakanan ng Kremlin. Mula, ayos lang yon kung kayang gampanan ng Rusya ang bahagi nito sa kasunduan. Inahayaan ng mga miyembro ng CSTO na mangguna ang Rusya dahil inaasahan nilang magbibigay ito ng mga garantiya sa seguridad. Sa katunayan, wala ni isa sa mga miyembro ng CSTO ang isang pangunahing kapangyarihang militar. Kapansin-pansin na hindi talaga umaasa ang Rusya sa alinman sa kanila maliban sa Belarus sa digmaan nito laban sa Ukraine. At ang Belarus ay kasama lang dahil katabi nito ang Ukraine. Simple lang ang kasunduan. Ang Rusya ang nagbibigay ng lakas at ang ibang miyembro ng CSTO ay nag-aambag ng impluwensya sa reyon. Kapag nabigo ang isang bahagi ng kasunduang iyon, susunod ding babagsak ang isa pa. At yan mismo ang nakikita natin ngayon sa sitwasyon ng Armenia. At para lalong lumala ang sitwasyon para sa Rusya, hindi lang basta masaya ang Armenia na umalis sa CSTO. Nakikipaglapit din ito sa mismong mga uri ng kanluraning kapangyarihan na dapat sana'y pinipigilan ng CSTO na makalapit sa bansa. Kung maging uso yan sa iba pang mga bansa ng CSTO, magbabago ang lahat sa bersyon ng NATO ng Rusya. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng military show at ito ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga video para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung nagugustuhan mo ang iyong napapanood, siguraduhin mag-subscribe ka at i-enable ang notifications. Kung ang sinabi ng Armenia na masaya silang mapatalsik mula sa CSTO ay parang isang matinding dago kay Putin, ang sumunod na sinabi ni Pashinyan ay siguradong parang isang malakas na suntok sa panga. Noong Agosto 24, sinabi ng punong ministro ng Armenia sa parlamento na malapit nang magsimula ang kanilang pagsisikap na sumali sa European Union o EU. Maaring simulan natin ang prosesong ito sa malapit na hinaharap, lalo na dahil sa mga agarang kahilingan mula sa ating mga kasosyo sa EAEU. Pahayag ni Pashinyan. Hindi magugustuhan ni Putin na marinig ang tungkol sa mga kahilingang ito. Ipinapakita nito na nawawala ng isang mahalagang kasosyo ang Russia. Marahil, mas mahalaga pa kaysa sa inaakala niya para sa EU. Ang talakayang ito tungkol sa pagpasok ng Armenia ay hindi na bago. Nilagda ng presidente ng bansa, Vahagin Khachaturian, ang batas upang formal na simula ng proseso ng pagpasok noong Abril 2025. Bagamat walang itinakdang petsa ang batas kung kailan matatapos ang prosesong yon. Tinanggap ng EU ang balitang yon ng may kasiyahan habang idiniklara ng tagapagsalita ng European Commission na si Markus Lamet na mas malapit na ang Armenia sa EU kaysa dati. Mas malapit sa EU at mas malayo naman mula sa Russia at sa nakalalasong impluwensya ni Putin. Gaya ng mga pahiwatig ng Armenia na magiging masaya ito kung mapapaalis sa CSTO. Hindi natutuwa ang Russia sa alinman sa mga ito. Matapos ng mga pahayag ni Pashinyan, muling ipinadala si Peskov upang magpakita ng pagiging kalmado at magbigay ng mga dituwirang babala sa Armenia na kailangan itong sumunod muli sa Russia. Tungkol sa aplikasyon para sa pagiging miyembro ng EU, palagi kong inirerekomenda na alalahanin ang karanasan ng Turkey at ng ilang iba pang mga bansa. Dekada na ang lumipas mula nang isumite nila ang kanilang mga aplikasyon. Ngunit nananatiling halos hindi nagbabago ang sitwasyon, ayon kay Peskov. Ito ay desperado kahit para sa Kremlin. Ang dahilan kung bakit hindi naging miyembro ng EU ang Turkey ay dahil sa lumalalang pamantayan ng demokratikong proseso sa bansa. Kasama na ang ilang mga desisyong kaduda-duda na ginawa ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan. Nag-ambag sa mga isyong may kinalaman sa demokrasya at inaprubahan din ang mga pagsupil sa mapayapang mga protesta na siyang nagpapalayo sa EU.
wala ang mga problemang ito sa Armenia. Kung tutusin, ang paglayo nito mula sa Russia at ang kakayahan nitong labanan ang mga kampanya ng maling impormasyon ni Putin at pakikialam sa eleksyon ay nagpapakita na mas malakas itong kandidato para sa pagiging miyembro ng EU kaysa sa Turkey sa ngayon. Kaya kung ang estratehiya ng Kremlin ay sabihin, pero tingnan nyo ang Turkey, pwedeng sagutin ng Armenia ng direkta, tama, hindi kami Turkey. Ang isa pang estratehiya ng Russia ay sabihan si Pashinyan na magdaos ng referendum tungkol sa pagiging miyembro ng EU ng Armenia. Sinabi na ni Pashinyan kay Putin noong Hulyo na hindi magiging posible ang ganoong referendum hanggat hindi pa nagsisimula ang opisyal na aplikasyon ng Armenia para sumali sa EU. Ipinaliwanag ni Pashinyan na ang aplikasyon na yon ang magbibigay ng sapat na bigat sa usapin para bigyang katwiran ang isang referendum. Iba naman ang pananaw ng Kremlin. Partikular na binigyang diin na kailangang agad magsagawa ng pambansang referendum ang Armenia kung dapat bang sumali ang bansa sa EU o manatili sa EAEU. Ito ang sinabi ng Russia matapos ang tawag sa telepono noong Hulyo nang ihatid ni Pashinyan ang kanyang pahayag kay Putin. Ang EAEU ay ang Eurasian Economic Union at isa itong bloc na sinusubukan gamitin ng Russia para sa layunin ng kontrol sa reyon. May dahilan kung bakit gusto ng Kremlin na magkaroon ng referendum. Gusto ng Russia na magkaroon ng pagkakataon na impluwensyahan ang resulta para magmukhang ayaw ng mga Armenian na maging bahagi ng EU. Mahirap ang trabaho ng Russia pagdating sa aspetong yon. Ayon sa mga opinion poll na ibinahagi ng EU Neighbors East, positibo ang pagtingin sa EU sa Armenia. 72% ng mga tinanong ang naglarawan ng relasyon ng Armenia at EU bilang maganda. At 56% ang nagsabing mas pinagkakatiwalaan nila ang EU kaysa sa ibang internasyonal na aktor, kabilang na ang Russia. Ipinakita rin ng parehong survey na 54% ng mga Armenian ang sumusuporta sa pagiging miyembro ng EU na mas mataas ng 7% kumpara sa datos noong 2025. 23% lamang ng kabuuang populasyon ng Armenia ang aktibong tumututol sa pagiging miyembro ng EU. At sa mga tinanong, 63% ang naniniwala na mas maraming benepisyo kaysa sa mga negatibong epekto ang maidudulot ng pagiging miyembro ng EU. Kaya kung umaasa ang Rusya sa agos ng opinyon ng publiko upang ilihis ang Armenia mula sa landas ng EU at panatilihin ito bilang bahagi ng CSTO, mahihirapan sila. Hindi naman ibig sabihin na hindi handang gumawa ng paraan ang Rusya. Sinubukan nitong manipulahin ang eleksyon kung saan muling nakuha ni Pashinyan ang kanyang pwesto bilang punong ministro ng Armenia noong Hunyo. Iniulat ng France 24 na gumamit ang Rusya ng mga kampanya ng disinformasyon na nakatuon kay Pashinyan sa buong panahon ng eleksyon. Ayon yan sa isang fact-checker mula sa Armenian media outlet na Civilnet, si Ani Gregorian, na nagsabi sa France 24. Pagdating sa Rusya, halos isang taon na naming napapansin kung paano nila sinusubukang impluwensyahan ang espasyo ng impormasyon sa Armenia. Ang nakaka-interes ay hindi lang Armenia at si Pashinyan ang pangunahing target, kundi pati na rin ang EU at France. Sa loob ng ilang buwan, nagpapakalat sila ng mga kwento na tutulungan daw ng France ang Armenia at si Pashinyan na dayain ang resulta ng eleksyon. Idinagdag ng Institute for Strategic Dialogue na nagpadala ang Rusya ng 3 grupo na suportado ng Estado o kaalyado ng Kremlin upang targetin ang Armenia sa mga buwang papalapit sa kanilang eleksyon. Isa sa mga operasyon na tinawag na Storm 1516, tinarget ang Armenia mula Abril 2025 hanggang Abril 2026. At kinabibilangan ito ng pagtatayo ng mga peking balita at mga website ng aktivismo, ang pagpapanggap bilang mga totoong media outlet at mamamahayag, at paggamit ng mga influencer sa X upang subukang kontrolin ang naratibo sa social media. Lahat ng ito ay mga maruming taktika na susubukan muling gamitin ng Rusya para sa isang referendum ng Armenia sa EU. Hindi na nakapagtataka kung bakit gusto ito ni Putin. Nakayos na lahat ng ito para sa ikalawang pagkakataon. Sa panig naman ng EU, malinaw nilang ipinapahayag na malugod nilang tatanggapin ang Armenia bilang miyembro. Noong Hulyo, nakipagkita sina Pangulo ng European Commission, Ursula von der Leyen, at Komisyoner para sa pagpapalawak na si Marta Kos kay Pashinyan upang talakayin kung paano mapapalakas ng Armenia at EU ang kanilang ugnayan. Umalis ang Armenia mula sa pulong na iyon na may commitment, $60 milyong at panukala para sa walang taripang pagpasok ng 80 iniluluwas na produkto ng Armenia sa EU. Sa madaling salita, mas magagandang kasunduan sa kalakalan ito kumpara sa natatanggap nila mula sa Russia na nais isang tabi ang Armenia. Dahil hindi tau-tauhan ni Putin si Pashinyan, mahalaga rin ang pagdalo ni Kos sa pulong na ito. Bilang komisyoner para sa pagpapalawak, si Kos ang namamahala sa pagpapalawak ng EU. Nais ng Armenia na maging bahagi ng pagpapalawak na iyon. At ngayon, ang punong ministro nito ay nakikipagpulong na sa mga taong may impluwensya sa pagsali ng Armenia. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang bagay para sa Kremlin. Napipilitan nitong manood habang niyayakap ng Armenia ang impluwensyang kanluranin na dapat sana'y pinipigilan ng CSTO. Iyan, higit sa lahat, ang nagpapakita sa atin na ang bersyon ng Russia ng NATO ay nagkakawatak-watak na. At lahat ng ito ay dahil sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Nabunyag na ang Russia bilang isang napakasamang kaalyado sa seguridad. Ang buong dahilan ng pagiging miyembro ng CSTO para sa anumang bansa maliban sa Russia ay ang pangakong proteksyon mula sa Russia. Ang hungkag na pangakong binitiwan ng Russia ang naging sanhi ng lahat ng ito. At hindi lang natin pinag-uusapan ang kabiguan ng Russia na protektahan ng Armenia sa sitwasyon sa Azerbaijan. Sa nakalipas na ilang taon, nangako ang Russia na susuportahan ang mga kaalyado nito sa Venezuela, Syria at Iran. Ano ang nangyari? Ang mga diktatorial na lider ng Venezuela at Syria ay napatalsik at halos walang ginawa ang Russia para tumulong maliban sa pagpapadala ng ilang sandata. Ang Iran ay kasalukuyang nakikipagdigma sa US at tila ang tanging handang gawin ng Russia ay mag-alok ng ilang impormasyong panitik. Nakita ng Armenia ang lahat ng ito at dumating din sila sa parehong konklusyon na naabot ng Times sa kanilang sarkastikong headline.
Sa mga kaibigang tulad ni Putin, sino pa ang kailangan ng kaaway? Ang lubos na kabiguan ng Russia na tuparin ang bahagi nito sa kasunduan ng CSTO ay nagreresulta sa pagbagsak ng kopya ng Russia ng NATO. At hindi lang ang kagustuhan ng Armenia na umalis isang salik dito. Ang desisyon ni Putin na salakay ng Ukraine ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi sa organisasyon. Lalo na dahil nakita ng bawat miyembrong hindi Ruso kung paano tumugon si Putin kapag may mas maliit na bansa kaysa Russia na hindi sumusunod sa gusto ng Russia. Nakita rin ng mga miyembro ng CSTO kung paano naglunsad ng digmaan ng Russia laban sa Georgia na dati ring miyembro ng naunang bersyon ng CSTO. Kaya hindi ibig sabihin na ang pagiging miyembro ng CSTO ay isang garantiya ng seguridad. Pareho sa aspeto ng kabiguan ng Russia na magbigay ng proteksyon at sa posibilidad na maging biktima ng agresyon ng Russia. Tulad ng binanggit ng Center for European Policy Analysis, aktibong lumalayo ang Kazakhstan mula sa CSTO. Mukhang ginagawa rin ng Kyrgyzstan ang parehong bagay. Noong Oktubre 2022, kinansela pa nga nito ang isang ehersisyong militar ng CSTO isang araw bago ito magsimula, na nagpapakita na may mali na talaga sa CSTO mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Gaano man subukan ni Putin na lumika ng pagkakabaha-bahagi sa totoong bersyon ng NATO, tila wala siyang magawa para pigilan ang mga totoong bitap na nabuo sa loob ng CSTO na maging malalaking bangin. Makikita pa natin ang mga bitap na ito mula sa nag-iisang pagkakataon na tinawag ang CSTO para tuparin ang layunin nitong kolektibong depensa. Noong Enero 2022, humingi ng tulong ang Kazakhstan sa CSTO para harapin ang mga armadong sagupaan na dulot ng malawakang kaguluhan sa bansa. Nagpadala ang CSTO ng puwersang pangkapayapaan, ngunit nanatili lamang ang puwersang iyon sa Kazakhstan ng 5 araw. Ayon sa Baku Research Institute, ito ay dahil ayaw ng Kazakhstan na manatili ang Russia sa kanilang bansa sa pagkukunwaring puwersang pangkapayapaan. Kahit na sinusubukan ng Russia na tuparin ang mga pangakong seguridad nito, ayaw ng mga miyembro ng CSTO ang pakikilahok nito. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang lason na inilagay ni Putin sa balon, na siya rin mismo ang may pinakamalaking bahagi sa paghukay nito. Dahil dito, napupunta sa masamang kalagayan ang CSTO. Ang bersyon ng Russia ng NATO ay unti-unting nabubuwag at ang kagustuhan ng Armenia na umalis ay maaaring maging dahilan ng pag-alis ng iba pa. At bukod pa rito, hindi lang ang EU ang naghahangad na maging mas aktibong katuwang ng Armenia. Ang US sa ilalim ni Pangulong Donald Trump ay nais ding makipagtulungan sa bansa. Mas malaki ang naging papel ni Trump sa paglutas ng sigalot sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan kaysa kay Putin. Umabot pa sa puntong pinagsama niya sina Pashinyan at Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan upang pumirma ng kasunduan sa kapayapaan noong Agosto 2025. Iba pang mga estratehikong kasunduan ang nilagdaan mula noon. At binigyang diin ni Pashinyan ang kanyang hangarin na palalimin pa ang ugnayan ng Armenia sa US. Kabilang na ang pagbibigay daan sa pamumuhunan ng mga Amerikano sa kanyang bansa. Mula, nangyayari ang lahat ng ito dahil nabigo ang CSTO na tuparin ang mga pangako nito. Pero alam mo ba kung anong isa pang palatandaan ng kabiguan ng Russian NATO na kasimbigat ng desisyon ng Armenia na umalis? Ang leader ng isa sa mga bansang kasapi nito ay nakaupo sa tapat ni Putin at sinasabihan siya na natatalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Iyan ang ginawa ng presidente ng Kazakhstan, si Kassym-Jomart Tokayev, noong unang bahagi ng Agosto. Nagpadala siya ng mensahe kay Putin na maaaring mawalan pa ng higit sa isang miyembro ang CSTO. Alamin pa ang iba pang detalye sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at ipaalam sa amin ang iyong mga opinyon sa ibaba. Maaari ka ring maging miyembro ng channel para magkaroon ng access sa mga eksklusibong nilalaman na hindi namin inilalatala sa publiko. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.